Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng maraming mga armadong pulis para magsilbi ng warrant of arrest laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Lilet Tagono, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, Lilet Tagono. Ayon kay Duterte, hindi umano ito katanggap-tanggap lalo't sa Kingdom of Jesus Christ Group Compound at sa school premises ito nangyari. Kita mo? Baliktad na naman. Kasi may mga tanso eh. Alam mo naman yung mga vlogger sa gigilid dyan, yung mga ensimada nila, no? Na ayan, nilaglag kayo ni Duterte, pinasusukan ni Pastor Kibuloy. O may statement na ganito. Overacting kayo. Overkill yung ginawa ninyo. Bakit napakadaming dyan? Huwag naman yung sabihin, kasi ako nga naniniwala, hindi kayo tanga. Hindi ba overkill yung napakadaming? Ano ba yung uhulihin ninyo? Bata-batalyon ba yan? Di na buwelta. Bumalik sa kanila yung sinabi ni PRRD. Ang problema dyan sa mga ensimada na yan, ang kukunin lang nila yung gusto nilang kuhanin. Halimbawa, kay Atty. Roque, ayaw nilang paniwalaan lahat ng sinabi ni Atty. Roque. Tingnan mo ito mga ensimada at mga bobong mga politiko. Ang kukuhanin lang nila, yung sinasabi na meron daw secret agreement ang si Tatay Digong at ang China. Sa dinami ng sinabi ni Atty. Roque, lahat hindi nila pinaniwalaan except itong secret agreement. Ganyan po ang mga gago. Pero hindi ako naniniwalang gago kayo. Matalino kayo. Baka naggagago-gaguhan lang kayo. Yun po yun. Kasi imposible naman na hindi ninyo alam na talagang dapat nakikipag-usap tayo kaya nga nakakapangisda. Yung mga mangingisda natin nung panahon ni PRRD. Ngayon, anong ginagawa ninyo? Dahil gusto nyong idikit ang China kay PRRD, nakikipag-away kayo dyan. Bakit? Kasi yung kalat ninyo, pasensya na po yung tain ninyo, tinatakpan ninyo ng paninira kay PRRD. Bakit? Gutom ang tao eh. Kaya gustong-gusto nyong siraan. Yan lang, namimili sila ng kukuhanin sa isang tao. Ganyan din ang ginawa ngayon. Sinabi, pinapasuko na ni PRRD si Pastor Kibuloy. Teka muna. Overkill kayo. Di buwelta sa inyo ngayon. Nako. Maganda sinabi dito. Sabi nga ni Ben Tulfo, kung kulang ka sa utak, di mo magets birada ni Tatay Diggs. Alam mo, I honestly believe that. Kung bobo ka, hindi mo magigets yung mga diskarte ni Tatay Digong. Ito lang, tanong, epektibo ba? Kasi sasabi, diskarte, di totoo yan, hindi totoo. Tanong, epektibo? Tingnan nyo yung diskarte niya. From nowhere, ang baba sa survey. Before the election, biglang akyat. Panalo, naging presidente. Tanong, epektibo. Yung laban bawi niya patungkol dito sa droga, etc. Tanong, epektibo? Sinong presidente na makakapagmalaki na inaisugpo nila ang droga bukod kay Tatay Digong? Yun ang tanong, epektibo. Ramdam ng mga tao sa kalsada. Hindi yung magsasalita ka, mataas ang ekonomiya natin. Pero yung nasa kalsada, hirap bumili ng luya, sibuyas, bigas, lahat nagtataasan. Yun ang tanungan dito. Ang tanong, epektibo ba? Kaya si Tatay Digong mahal. Bakit epektibo? Hindi talaga magigets siya kung bobo. Hindi magigets nila si Tatay Digong. Unless, pakinggan yung mabuti, nagbobo-bobobohan. Kasi ang problema ngayon sa vlogging industry, sa broadcasting industry, sa social media, hindi na po kung ano ang tama. At alam kong makaka-relate kayo dito. Ang usapin ngayon, sino ba yung kinakampihan mo?
Yan na po ang naglalabasan ngayon at maglalabasan po ang mga ebidensya. Hindi na po prinsipyo labanan ngayon. Kaya yan po ang nakakalungkot. Hindi na po yung tama ang pinaglalaban. Ang tanong, galit ka ba dun sa politiko kahit tama babanatan? Yun ang usapin ngayon. Asaan ang views? Pag binanatan mo ang Duterte, mataas ang views. Banatan mo kahit tama. Kaya marami dyan, ako hindi naniniwalang bobo. Nagbobobobobohan para dahil mukhang pera. Real talk po. Naku, wag na tayong maglokohan. Ating Pangulo, gusto nitong malaman kung overkill ba ang magiging trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa nahatulang guilty beyond reasonable doubt. Kinwestiyon din ito kung ang nasabing hakbang. Ayan o, yan ang hindi tayo marunong sa Pilipinas eh. Tayo, basta pag naakusahan, sa tingin natin guilty. Kaya po sa mga manunood ko, papaalala ko sa inyo paulit-ulit, huwag po tayong gumaya dun sa mga tanga. Uulitin ko, an accused is considered innocent until proven guilty. Sa Tagalog, ang akusado ay inosente hanggang sa mapatunayan siya ay may kasalanan. Sinong papatunay? Yung nagsasabing case closed? Hindi kayo gago. Hindi sila. Korte. At hanggat hindi sinasabi ng korte, final and executory, katulad nung sinasabi na kailangan bayaran ng estate tax, final and executory, ibig sabihin, hindi pa guilty isang tao. Bakit? Ang pinoprotektahan ng batas natin, madali magpakalat ng chismis. Kung dati madaling magpakalat ng chismis, mas lalo na ngayon. Chismis country na ang Pilipinas. Kahit ano, pwede kong pagbintangan, pinatay ni Pastor Tibuloy si Jose Rizal. Pwede kong pagbintangan si PRRD na pinatay niya si Magellan. Ang tanong, kaya kong patunayan. Ang tanong, totoo ba? Kaya, hindi tayo dapat bintang ng bintang. Lalong-lalo na, hindi tayo naniniwala doon sa may mga troll farm. Bakit? Kasi ang gawain nila, magpapakalat lang ng fake news, kahit hindi totoo, babakbakan nila. Bakit? Andoon ang pera. Pag binanatan ng troll farm yan, magmumukha yang totoo sa paningin ng marami kahit hindi totoo. Huwag po tayong gumaya sa Chismis Nation, huwag tayong gumaya sa Bintang Nation. An accused is considered innocent until proven guilty. Huwag pong tanga. Ang ng pamahalaan ang kanilang magiging tugon sa mga kritiko ng kanilang administrasyon. Hindi anya maisip ng dating Pangulo kung paano matitiyak ng kasalukuyang nanunungkulan ang constitutional rights ng mga Pilipino. Wala nang constitutional rights. Alam mo, lagi natin pinaglalaban, paulit-ulit. Kaya yung iba, hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Ang pinaglalaban dito, due process. Yan po ay nasa batas. Hindi po pinauso ni PRRD. Hindi ko po yan inimbento. Hindi po yan fake news. Matagal na yan. Nasa batas na yan. Bago pa ako pinanganak. Nasa Bill of Rights na yan. Alin? Ang due process. Ang problema sa atin, pagka gusto kang tanggalin, tatanggalin ka. Pag gusto kang suspindihin, sususpindihin ka. Hindi pinadadaan sa due process. Pag sinabi nila case closed, binanatan ka, trial by publicity, ganyan ang gagawin nila. Sasabihin nila sa media, naalala nyo yung mga sekretary dati, mga animal, case closed ng case closed. E ba sino sila? Korte ba sila? Hinusgahan mo na. Mga senador natin, mga nasa kamara, kung makapaghusga sa mga iniimbitihang mga witnesses, wala kayong karapatang humusga. Dumaan kayo sa due process at tigil-tigilan ninyo yung trial by publicity at yung pagka-grandstanding nyo. Baka mamaya magkasakit kayo ng malala, hindi kayo makapreskon. Wag naman sana, ayoko noon. Ha? O, kaya lang dahan-dahan tayo sa paghuhusga sa tao.
Hindi porket nag-decide ka sa sarili mo, makasalanan niya, makasalanan na yan. Ano ka, Diyos? Ano ka, husgado? Oh. Mamaya, kahihilig nyo sa preskon, di na kayo makapreskon. Oh. Kung ang mga pangunahing karapatan ng mamamayan ay nilalabag. Ito po yan ha. Ito yung exact statement ni PRRD. Ipakita ko po sa inyo. Ito po. Ayan, lalakihan natin ha. Medyo. Basahin ko po. I strongly condemn, nilabas po din ito ng SMNI, the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao. Kita mo kabastos. Isip, may mga pulis po tayo sa Davao. Ilang beses pinapasok sa Kingdom ang pulis, Davao Police. Wala namang problema eh. I-serve nyo yung warrant, papapasukin kayo ng maayos. Drumama kayo dyan, paakyat-akyat pa kayo, pagiba-giba. Kung sinerve nyo na maayos, di tapos. May proof ka, Coach Oli, ganyan ang gagawin? Yes. Nakailang serve na ng warrant dyan. Maayos naman. Bakit ba natin ginugulo ang maayos na Davao? Pupunta-punta tayo doon para magkaroon ng gulo. Ang masakit dito, kung ako nga hindi taga Davao, nasasaktan dito. Paano pa mga taga Davao? Maayos kami dito eh. Pupunta-punta kayo rito, tas manggugulo kayo. Ang tagal inaayusan ng Davao. Pinaganda ang Davao. Wala na kayong natutulong sa Davao, kayo pa ang tinutulungan ng Davao, tapos manggugulo pa kayo. Sana man lang kung wala kayong maitulong sa Davao, wag na kayong panggulo. May panggulo kayo eh. Hindi, sa totoo lang, ang admin ba na ito, may naitutulong pa sa Davao? Yan ang tatanungin natin sa sarili natin. Meron pa ba tayong naiaambag? Meron pa ba tayong naitutulong? O para tayong baby? Na tayo lagi ang ambagan. Tayo lagi ang tulungan. Pag may gusto tayo iyak, tulungan niyo ako. Kakain ako. Tatay ako. Ano tayo? Batang sanggol? Sa atin lagi? Alam mo, ang tingin ko sa mga swapang na tao na ang lagi ay pakabig. Ako ang bida. Ako ang dapat yung pagsilbihan. Sanggol ka, animal. Tandaan po natin, umiikot ang mundo. Panapanahon lang yan. Hindi kayo laging ganyan. Ha? Kaya yung mga bumabastos kay BP Sara ngayon, abangan ninyo. Ng mga vloggers, abangan ninyo. Sige, good luck sa inyo. Pustahan tayo, sisip-sip din kayo kay Sara. Hindi ko maubos maisip na ganyang pagbabago ng gusto ni Bangag. Oo nga, aasa dyan ng bagong Pilipinas. Thank you, Lady in Red. Panggulo lang tayo sa Davao. Ha? Tapos magagalit kayo pagka gusto nilang sumolo. Ba't sino ba naman? Kaya nilang mag-isa, tapos gulot lang tayo ng gulo. Punta tayo doon ng punta. Alam mo, tawag ko sa inyo, sanggol. Hindi kayo marunong makisama. Gusto nyo kayo lagi ang kayo naging politiko to serve. Hindi kayo naging politiko to be served. Pag ganyan attitude nyo, sanggol kayo. Kayo naging politiko para manilbihan sa tinakdang panahon. Hindi pag nakatikim kayo ng kapangyarihan, ayaw nyo nang umalis at buburahin ninyo sa listahan yung sa tingin ninyong apelyidong magpapaalis sa inyo or hindi nyo maitutuloy ng 20 years ang pangarap ninyo manatili sa lugar. Yung kagustuhan nyo maging prime minister, buburahin nyo ang apelyidong sagabal sa inyo. Ano kayo, sanggol?
Tanda. Alam mo yung sanggol, yung ganyang paiyak-iyak, cute yan. Pero yung 60, 70 ka na, gusto mo ikaw pa rin yung pinagsisilbihan, gago. Ano pa naging politiko ka? Weak yun. Will this overkill be the trademark of this administration? Yan ang tanong. Actually maganda tong statement ni Tatay Digong na ito. Ito na ba magiging trademark ng bagong Pilipinas? Hindi lang po yan, Tatay Digs. Sa katunayan, meron na silang nabubuong trademark ngayon. Ano yan? Pag hindi ka sang-ayon sa amin, may kaso ka. Pag hindi ka sang-ayon sa amin, suspendido ka. Ganyan ang style ngayon. Magmaisog ka, may kaso ka. Payagan mo maisog, suspendido ka. Yan sila. Ha? Parang babaeng hindi makamove on. Ay, pasensya na po sa kababaihan. Ganyan. Halongkat kaso. Move on din. Para kayong iyaking babae. Pasensya na po. Pati nila may iyaking ding lalaki. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Yan po ang sinasabi natin na Tatay Digong hindi nila maintindihan. Wala sa bokabularyo ng mga bangag ang due process. How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Ang tanong ni Tatay Digong, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights? Paano maano ng administrasyon na ma-guarantee, masiguro na masunod ang konstitusyon? Tatay Diggs, your question is wrong. Wala silang planong masunod ang konstitusyon. Kitang-kita nyo, nagkakaroon pa ba ng due process? Magrarally ka, saka sila magpapark ng truck doon. Yaan ba? Ay sa tingin mo, Tatay Digong, ay gusto nilang panatilihin na nasusunod ang konstitusyon? Di ba? Obvious na obvious. Kung kailan magrarally, saka kayo magpapark dyan sa Freedom Park, burahin nyo na sa konstitusyon, burahin nyo na sa batas, yung Freedom Park. Nasa batas po kasi yan eh. Ngayon, kung wala kayong, kasi ang problema sa ating Pilipino, especially sa administrasyon ngayon, ang batas para sa inyo ay suggestion. Pag gusto nyong sundin, susundin nyo. Pag ayaw nyong sundin, hindi pwede. Hindi po suggestion ng batas. Ang batas po ay ginawa para maging ating guideline na dapat sinusundan. Kaya ikaw ay presidente or ikaw ang pinakamababang tao sa Pilipinas, sunod. Wala silang planong sumunod sa batas. Kung hindi ba naman kabastusan, kung kailan magrarally saka ka magpapark dyan ng traktora, hindi ba kabastusan yung hindi natin nire-respeto ang reliyon? Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno hindi nire-respeto ang reliyon. Aba, ano yan? Diktador kayo? Fake news ba ako? Hindi ba totoo nagpark sila doon kung kailan magrarally? Tapos pag pinayagan yung maisug, suspendido? Yung politiko? Fake news ba yon? Tanong, fake news ba si Coach Oli? O nangyaring talaga? Kung sa tingin mo hindi nangyari yun, ewan ko na sa'yo kung hindi ka tanga. Kalat na kalat sa balita yun eh.
Wala talagang kwenta 'tong mga ito.